Ang gawin ay malaman ang kinaroroonan ni Tia Weng. Ngunit naging balakid yun sa akin. Hindi ko kasi alam kung saan siya nagtatago. Gayunpaman, hindi ako sumuko. Isang araw, napag-isip-isip ko na magtungo sa libingan ni James. Doon ay nakita ko si Tia Weng, kaya naman palihim ko siyang sinundan at nalaman ko ang kanyang tinitirhan. Nang makauwi ako sa bahay, ay agad kong inihanda ang aking kakailanganin. Yon ay ang ragdoll na binigay sa akin ni Tia Grace at ang insekto na napili ko. Isang makamandag na gagamba ang aking kinuha at yon ang aking dinasalan. Pamaham ang ginawa kong uri ng pambabarang dahil yon ang sinasabi ni Tia na talagang magandang gawin upang hindi ako mabigo sa aking gagawin. Mabilis kong sinunod ang lahat ng bili ni Tia Grace. At nang maisagawa ko yun, labis na saya ang nararamdaman ko. Alam ko kasi na wala nang kawala pa si Tia Weng. Gusto ko nang magpantay ang kanyang mga paa at makita ko siya sa loob ng kabaong. Gayunpaman, gabi-gabi ko siyang pinahihirapan at hindi ko siya pinapatulog sa gabi man o araw. Nang lumipas ang ilang araw, matapos kong maisagawa ang pampabarang ay pinuntahan ko siya sa kanyang bahay. Ngunit hindi ko pinahalata na may iba akong intensyon. Nais ko kasing makita kung ano ang kalagayan niya. Ngunit sinabi sa akin ng mga kapitbahay niya, umalis na raw doon si Tia Weng at umuwi na ng probinsya. Inis na inis ako noon, ngunit sinabi sa akin ng mga kapitbahay niya na malubha na raw ang kalagayan ni Tia Weng at magpapagamot siya sa probinsya. Napagtanto ko noon na kukontrahin niya ang barang na inilagay ko. Kaya naman, mas minadali ko ang pagpapahirap sa kanya. Makalipas ang isang linggo, matapos ang araw na yon, ay wala na akong naging balita pa kay Tia Weng. Araw-araw at gabi-gabi pa rin akong nagriritual at wala na akong maayos na tulog. Kaya naman agad akong kinausap ni Tia Grace. Sinabi niya sa akin na alagaan ko ang aking sarili dahil ikapapahamak ko raw kapag nagkasakit ako. Natahimik ako sa kanyang sinabi at napaiyak na lamang ako. Bakit ganon, Tia? Gusto ko lang naman bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kapatid ko eh. Pero bakit kinukonsensya ako? Natahimik si Tia Grace sa sinabi ko at agad niya akong niyakap ng mahigpit. Sinabi niya sa akin na hindi ko dapat sisihin ang aking sarili. Paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko na duwag at mahina ako. Ngunit pinalakas ni Tia ang aking kalooban. Hindi mo kailangan gawin ang bagay na yan sa sarili mo. Hindi ka naman kasi likas na masama at maaaring ganun din si Weng. Alam mo ba na kaibigan ko noon ang iyong madrasta? Nagulat ako sa sinabi ni Tia Grace at hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Pakiramdam ko ay para akong binuhusan ng malamig na tubig. Kaibigan niyo siya? Ibig sabihin, alam niyo kung sino sila Eunice at Ray? Yung kambal niyang anak? At sino ba talaga ang nauna? Si Mama o ang madrasta namin? Natahimik si Tia Grace at agad niyang kinuwento sa akin ang lahat. Sinabi niya na tunay na nagmamahalan si Tia Weng at ang papa ko. Ngunit di inaasahang nabuntis ng ama ko si Mama. Sa nangyari ay pilit na ipinakasal sila Mama at Papa kahit hindi nila mahalang isa't isa. Si James ay hindi rin daw tunay na anak ni Papa at anak siya ni Mama sa ibang lalaki. Hindi ko sukat akalain na ganun pala ang kwento nila Papa. Akala ko kasi noon si Tia Weng ang hadlang sa aming pamilya. Bago ka pa maging anak ng Papa mo, nagkaroon sila ng kambal na anak ni Weng. Akala ko pa nga noon ipaglalaban ng Papa mo ang pamilya na binuo nila pero hindi pala. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ni Tia Grace. Ibig sabihin, kapatid ko ang kambal na anak ni Tia Weng. Ngunit agad kong tinanong si Tia Grace kung ano ang nangyari sa kambal na anak nila Papa. Tinatawag kasi kami ni Tia Weng na Eunice at Ray. Palagi niya nung sinasabi na nabuhay na ulit ang kambal niyang anak. Ano po bang nangyari sa kanila? Agad na ikinuwento ni Tia ang nangyari kina Tia Weng. Sinabi niya na buhat nang lumabas ako ay itinuon na ni Papa ang atensyon sa amin. Ngunit napabayaan niya naman sila Tia Weng. Sinabi ni Tia Grace na sakitin talaga ang kambal at parehong may sakit sa puso. Kaya todo ang ingat ni Tia Weng sa dalawa niyang anak.
Dahil nga sa pagiging sakitin, naging maingat si Tia Weng sa dalawa niyang anak. Ngunit naging pasaway ang kambal, kaya naman isang gabi raw ay bigla na lang inapoy ng lagnat ang kambal. Tinatawagan raw ni Tia Weng si Papa, ngunit nagkataon naman na may sakit din ako ng araw na yun. Hindi nasagot ni Papa ang tawag ni Tia Weng at nagkita na lamang sila sa ospital. Ngunit hindi gaya ko na nakaligtas, ang kambal ay binawian ng buhay. Sobrang lugmok na lugmok raw noon si Tia Weng at halos mabaliw na siya. Hanggang sa mas pinili raw ni Papa na damayan si Tia Weng. Kaya naman nangaliwa si Mama at si James ang naging bunga. Doon ko lamang napagpira-piraso ang lahat ng nangyari. Nalaman ko na biktima lang ng pagkakataon si Tia Weng. Kaya siguro ganun na lang siya kagalit sa iyo noon dahil hindi mo siya tinanggap bilang ina. Siguro nais lang ni Weng na makuha ang loob niyo. Ngunit ang ginawa niya ay maling pamamaraan. Nakakalungkot dahil mabait naman ang kaibigang kong yun. Pero dahil siguro sa pagkawala ng kanyang mga mahal na anak, nagawa niya yun sa inyo ng kapatid mo. Natahimik ako sa sinabi ni Tia Grace. Ngunit galit pa rin ako kay Tia Weng ng mga panahon na yun dahil namatay pa rin naman ang kapatid ko ng dahil sa kanya. Galit ako sa kanya dahil wala na ang kapatid ko imbis na kasama ko pa ngayon si James. Binawian ng buhay ang kapatid ko ng dahil sa kalupitan niya. Hindi ko alam noon kung ano nga ba ang gagawin ko. Naiinis ako pero naaawa rin. Gayunpaman, desidido akong mapatay si Tia Weng upang mapagbayaran niya ang pagkamatay ni James. Matapos ang pag-uusap na yun namin ni Tia Grace, sinabi ko noon na sana hindi niya ginawa ang lahat ng yun. Kung kinuha niya lang sana ang loob namin at hindi pinagmalupitan, hindi sana mangyayari ang lahat ng yun. Sinabi ni Tia Grace sa akin na ako na raw ang bahala, lalo na at alam ko na raw ang mga dapat kong gawin. Ipinagpatuloy ko pa rin ang aking ginagawa at hindi ko na pinabayaan ang aking sarili. Sa pagdaan ng mga araw, para bang naging normal na lang ang lahat sa akin. Ngunit minsan, napapanaginipan ko pa rin ang mga ginagawa sa akin ni Tia Weng. Sumisigaw ako sa gabi at palagi kong sinasabi na tama na at ayoko nang masaktan pa. Palagi naman akong inaalalayan ni Tia Grace. Sinasabihan niya ako na matuto raw akong magpatawad dahil kapag hinayaan ko raw na lamunin ako ng takot at galit ay mas lalo lamang lalala ang sitwasyon ko. Natahimik ako sa kanyang sinabi noon at para bang nasisiraan na ako ng bait ng mga panahon na yon dahil maging ang sarili kong tiyahin ay sinagot ko na noon. Hindi! Ayokong patawarin ng demonyong pumatay sa kapatid ko! Sinasabi niyo lang yan para hindi ko ituloy ang aking plano. Sana hindi niyo na lang ako tinuruan. Sana hindi niyo na lang sinabi sa akin kung paano mambarang, kung patitigilin niyo lang din ako. Sa sobrang galit ko ay tinulak ko si Tia Grace at napalakas yun. Tumama ang ulo niya sa gilid ng lamesa at panandalian siyang nawalan ng malay. Biglang rumihistro sa isipan ko ang nangyari kay James. Kaya naman sigaw ako ng sigaw hanggang sa nanikip ang dibdib ko at nawalan ako ng malay. Nang iminulat ko ang aking mga mata ay nakita ko na nasa ospital ako at nasa upuan naman si Tia Grace at nakapikit na nagpapahinga. Agad akong tumayo at nilapitan ko siya. Tinanggal ko pa ang dextrose na nakakabit sa kamay ko at hinawakan ko si Tia Grace. Gayunpaman, bigla na lang nagbago ang kanyang itsura at naging si Tia Weng siya. Nanlaki ang aking mga mata at agad kong kinuha ang unan. Akmang ilalagay ko yun sa mukha niya nang dumating ang mga pinsan ko. Agad nila akong inawat at pinigilan. Nagising naman si Tia Grace at hindi siya makapaniwala na muntik ko siyang patayin. Ano bang nangyayari sa iyo, Hope? Bakit ka nagkakaganyan? Pati ako na sarili mong tiyahin hindi mo nakilala. Nilamon ka na ng iyong puot at galit. Tama ka. Sana hindi na lang kita tinuruan. Kinalimutan mo ang aking bilin sa iyo. Nadidismaya ako sa iyo, Hope. Hindi na kita kilala. Nagulat ako sa kanyang sinabi at bigla na lang nanlabo ang aking paningin. Nang mga panahon na yon, ipinatingin ako nila Tia sa isang doktor. Minabuti rin nilang ipakonsulta ako sa psychiatrist dahil para bang nababaliw na raw ako. Tinawanan ko naman sila at sinabi ko na hindi ako baliw.
Pilit ko pang hinahablot si Tia Grace, ngunit inilayo nila siya sa akin. Hanggang sa nagpasya na sila na ipasok ako sa mental hospital upang magpagaling. Mas lalo ako noong nawala sa sarili ko. Dinadalaw lamang nila ako sa ospital at dahil sa nangyari, nahinto ako sa aking ginagawa. Hanggang sa makalipas ang 1 taon, tuluyan akong gumaling sa aking sakit at sinundo na ako nila Tia. Nahihiya pa akong lumapit sa kanila noon dahil sa mga nagawa kong kasalanan. Ngunit sinabi niya sa akin na hindi ko kailangang mahiya dahil nauunawaan nila ang aking kalagayan. Patawad Tia, hindi ko sinunod ang mga payo mo sa akin at binigo kita. Alam ko na mali ang aking ginawa, kaya naman humihingi ako ng tawad. Ngumiti naman sa akin si Tia at pag-uwi namin sa bahay ay nakita ko ang mga larawan namin ni James noong mga bata pa lamang kami. Labis akong naiyak at humingi ako ng tawad sa kanya dahil hindi ko nagawang matupad ang aking pangako. Meron pa rin naman akong galit kay Tia Weng, ngunit gaya ng sinabi ni Tia Grace, kailangan kong magpatawad upang makaahon ako sa aking pagkakalugmok. Akala ko noon hindi ko nagawang bigyan ng hustisya si James, ngunit makalipas ang ilang araw, sinabi sa akin ni Tia Grace na matagal nang nasa kulungan si Tia Weng. Hindi raw niya kinaya dahil kinukonsensya siya sa nangyari kay James. Nakausap ko si Weng at sinabi niya sa akin na hindi niya sinasadyang mapatay si James, na sobrahan lang daw siya sa pagprotekta sa inyo at nais kanyang makausap ng personal dahil meron daw siyang sasabihin sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng mga panahon na yun, kung pupunta ba ako o hindi. Hindi ko alam ang gagawin, Tia. Hindi pa ako handang makita siya dahil bumabalik lang ang mga masasamang alaala sa aking isipan. Hinawakan naman ni Tia Grace ang aking kamay at sinabi niya sa akin na sasamahan niya akong harapin si Tia Weng. Napanatag naman ang aking kalooban. Sinabi ko na lamang noon sa kanya na pag-iisipan ko muna. Nirespeto naman ni Tia ang aking desisyon. Laking pasalamat ko noon sa aking tiyahin dahil hindi niya ako pinabayaan. Inalalayan niya ako sa kabila ng mga nagawa ko sa kanya. Halos mapatay ko na siya noon pero nanatili pa rin siya sa aking tabi. Hindi niya ako pinabayaan at palagi niya akong inaalala. Ewan ko ba, pero nung mga panahon na yon, hirap talaga akong magpatawad. Pero palagi nila akong pinapayuhan ni Tia at ng aking mga pinsan. Hanggang sa nagpasya ako na harapin si Tia Weng at sinamahan naman ako ni Tia Grace. Pagdating pa lamang sa kulungan ay kinakabahan na ako. Para bang gusto kong umatras. Pero sabi ko noon sa sarili ko, nandun na ako at hindi na pwedeng umatras pa. Ilang sandali, lumabas si Tia Weng at sobrang payat na niya. Maraming sugat-sugat sa katawan na marahil gawa ng pambabarang ko noon sa kanya. Ewan ko nga kung paano niya nalampasan ang ginawa ko eh. Pero naisip ko na maaaring pinutol ni Tia Grace ang sumpa. Nang makita ko ni Tia Weng, bigla niya akong niyakap ng mahigpit at umiiyak siyang lumuhod sa aking harapan. Patawarin mo sana ako sa aking mga nagawang kasalanan sa iyo. Hindi ko alam kung paano ako noon babawi sa iyo. Halos araw-araw at gabi-gabi, inuusig ako ng aking konsensya. Kaya naman sumuko ako sa pulis. Ngunit sinabi ko lang sa mga kapitbahay ko na uuwi ako ng probinsya. Ayoko kasing isipin nila na kriminal ako. Nanlaki ang mga mata ko sa kanyang sinabi. Hindi ko alam pero para bang kumirot ang aking dibdib. Nagpatuloy siya sa pagsasalita at inamin niya sa akin na nung una, nais niya akong mapalayas sa aming bahay. Ngunit nang kausapin raw siya ni Papa na alagaan kami ng mabuti, itinuring niya kaming sariling anak. Pero bakit patuloy mo kaming sinasaktan at minamaltrato? Walang araw na hindi mo kami pinarusahan. Natahimik ako at napayuko si Tia Weng at tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Dahil hindi niyo ako ginalang, na ako ang dahilan kung bakit hindi naging maayos ang inyong pamilya. Yung mga pasa at sugat ni James, oo, ako ang may gawa noon. Pero muntik niya na akong patayin. Sa murang edad niya, ganun na ang nasa isip niya.
Kaya naman sinaktan ko siya upang magbago. At oo, alam ko na mali ang nakarating sa'yo. Siyempre, hindi na ako nagpaliwanag pa dahil hindi mo rin naman ako paniniwalaan. Gulat na gulat ako sa sinabi ni Tia Weng, ngunit hindi ko siya pinaniwalaan. Sinigawan ko siya at inaway, ngunit ipinakita niya sa akin ang peklat sa kanyang braso. Huwag kang magsinungaling sa akin, hindi rin naman ako maniniwala. Patay na ang kapatid ko pero paulit-ulit mo pa ring sinisira ang pangalan niya. 10 taon lang si James ng mga panahon na yon, kaya malabo ang iyong sinasabi. Mariing umiling si Tia Weng at ikinuwento sa akin ang ginawa ni James kay Papa. Sinabi niya pa na nung kaarawan ni James, muntik siyang lasunin ng kapatid ko. Natatandaan mo yung batang inimbita niyo, tapos bumula ang bibig. Nalason yun, Hope. At si James ang may gawa nun. Dapat sa akin yun, ngunit naibigay ko sa bata. Isa pa, nasa kulungan na ako at hindi na ako makakalaya pa. Anong mapapala ko kung gagalitin pa kita ngayon, hindi ba? Sinasabi ko lang ang totoo dahil hindi lang ako ang masama, pati rin ang kapatid mo dahil anak siya ng nanay mo sa isang kriminal. Nanlaki ang mga mata ko at napatingin ako kay Tia Grace na tahimik lang na nakikinig sa aming dalawa. Agad ko siyang binalingan at masamang tiningnan. Tinanong ko siya kung totoo ba ang sinabi ni Tia Weng at napabuntong hininga lamang siya. Oo, tama si Weng. Kaya tinago ng papa mo ang totoo sa inyo. At bata pa lang si James, marami na siyang nagawang hindi angkop sa kanyang edad. Kaya madalas sila noon magtalo ng mama mo. Nakunan din noon ang mama mo dahil kay James, dahil ayaw niya na magkaroon pa ng bagong kapatid. Kahit ikaw na ate niya, gusto niyang mawala sa landas niya. Hindi ako makapaniwala sa mga sinasabi nila. Gayunpaman, lahat ng sinabi nila sa akin ay angkop sa mga nangyari noong nabubuhay pa si James. Pakiramdam ko noon, naging masama ako dahil sa maling akala. Oo, pinatay ni Tia Weng si James. Nagawa din niya kaming maltratuhin, ngunit meron siyang dahilan. Ang mga isiniwalat nila tungkol kay James ay pawang katotohanan, ngunit wala pa rin naman siyang dahilan para gawin ang lahat ng yon. Alam niyo na pala lahat, Tia Grace. Bakit hindi niyo sinabi sa akin ang lahat ng ito? Bakit ngayon lang, kung kailan wala na ang kapatid ko? Sana may nagawa pa tayo para maisalba siya sa pagiging masamang tao. Iyak na ako ng iyak ng mga oras na yon dahil sa katotohanan na sumampal sa akin. Natatandaan mo nung mga panahon na kinakawawa kita at hindi ka kinakampihan ni James. Akala ko noon na imulat na kita sa katotohanan, pero mali ako dahil mas nagtiwala ka sa kapatid mo. Kagaya ko, magaling siyang magpanggap at aaminin ko, nagpapanggap lamang ako noon bilang walang hiyang madrasta ninyo. Pero minahal ko kayo at umasa akong matatanggap ninyo ko. Nasaktan din ako sa pagkawala ni James, kaya sana naman ay mapatawad mo ako, Hope. Ayokong pumanaw na may sama ka ng loob sa akin, kaya ko to sinasabi sa iyo. Naninikip na ang dibdib ko ng mga oras na yon dahil sa nangyayari. Alam ko na para bang magulo, ngunit hindi pala inosente ang kapatid ko dahil may kasalanan din siya. Hindi ko alam pero niyakap ko si Tia Weng ng mga oras na yon. Nagawa ko ring humingi ng pasensya sa kanya. Kung pagtatagpi-tagpiin mo kasi ang mga nangyari, walang ibang biktima rito kundi si Tia Weng. Oo, hindi siya perpekto, ngunit dinanas din niya ang lahat ng kamalasan sa buhay. Nagkapatawaran kami ng araw na yon. Ilang sandali lamang ang lumipas habang pabalik siya sa kanyang selda, bigla naman siyang hinimatay. Kaagad na kumilos sa mga jail guard at nagpatawag ng doktor. Gayunpaman, binawian na ng buhay si Tia Weng. Sumuko na ang kanyang katawan. Marahil ay talagang hinihintay niya lamang ang aking pagdating bago siya sumuko sa buhay. Namatay si Tia Weng at inilibing siya kung saan nakalibing si Papa. Ngayon magkasama na kayong dalawa at wala nang hahadlang sa inyong pagmamahalan. Ngumiti ako at sinindihan ng kandila na aking daladala.
Tsaka naman ako dumalaw sa puntod ng aking kapatid at kinausap ko siya. Sinabi ko na hindi ko man alam kung ano ang rason niya sa lahat ng kanyang nagawa, ngunit hindi ako galit sa kanya. Pagkatapos kong sindihan ang kanilang mga kandila ay umuwi na rin ako. Kinuusap naman ako ni Tia Grace at niyakap niya ako ng mahigpit. Sinabi ko naman sa iyo, pagpapatawad ang susi sa kapayapaan. Kamusta na ang iyong puso at isipan? Nandito lang ako kapag nais mo ng kausap. Napangiti naman ako sa sinabi ni Tia Grace at niyakap ko siya ng sobrang higpit. Sinabi ko sa kanya na napakapalad ko dahil nagkaroon ako ng tiyahin na kagaya niya. Hindi man ako naging mapalad sa aking pamilya, nagkaroon naman ako ng tiyahing mabait at maunawain. Salamat Tia sa lahat ng tulong mo sa akin. Siguro hindi ko magagawang malampasan ang lahat ng aking pinagdaanan kung wala ka. Mapalad ako dahil nandyan ka palagi sa tabi ko at nakaalalay sa akin. Ano na lang kaya ang gagawin ko kapag wala ka? Natahimik si Tia at napaluha sa aking mga sinabi. Sinabi niya sa akin na mamahalin niya ako at aalagaan dahil nangako siya sa aking mga magulang. Labis ang emosyon namin noon ni Tia. Para bang wala nang bukas ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Sobrang sinulit ko ang mga sandaling yon at nagsimula ako. Bumalik ako sa aking pagtatrabaho. At nang makaipon ako ay nagtayo ako ng sariling negosyo. Naging malago yun at sobrang naging abala ko. Hanggang isang araw, tinawagan ako ng aking pinsan at sinabi niya na pumanaw na si Tia Grace. Parang gumuho ang aking mundo nang malaman ko ang balita. Masakit para sa akin na malaman na wala na siya. Hindi ko alam noon kung paano na ako. Pero laking pasasalamat ko dahil hindi ako pinabayaan ng Diyos. Nang sumilip ako noon sa katawan ni Tia Grace, napahagulgol ako. Hindi ko kayang makita siya na nakahiga sa ataol. Sinabi ko sa kanya na napakadaya niya dahil hindi pa nga ako lubusang nakakabawi sa kanya ay iniwanan niya na kami. Masakit pero kailangan ko noon tanggapin na hanggang doon na lang ang buhay ni Tia Grace. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay sakit sa puso. Sabi ko noon sa mga pinsan ko, dapat dinala nila sa ospital. Ngunit kaagad nilang pinaliwanag na hindi na raw umabot si Tia Grace. Dagdag pa nila, bago raw bawian ng buhay ang aking tiyahin, ako raw ang hinahanap. Umiiyak daw siya at paulit-ulit na sinasabing mahal na mahal niya ako. Sinabi rin noon ng mga pinsan ko na aminado sila na naiinggit sila sa akin dahil nasa akin ang atensyon ni Tia. Ngunit nauunawaan naman daw nila. Nang mailibing si Tia Grace, parang nagkaroon ng puwang sa buhay ko. Ngunit tinanggap ko ang katotohanan na wala na talaga siya. Sinabi ko na lamang noon na gabayan niya kami at huwag pababayaan. Ikumusta na lamang niya ako sa aking mga magulang at iparating na mahal ko sila. Matapos ang lahat ng mga pangyayaring yun ay naging matatag ako bilang tao. Ginamit ko ang lahat ng aking napagdaanan bilang tulay sa magandang kinabukasan. Hanggang sa nakilala ko ang aking napangasawa at biniyayaan kami ng 3 anak. Sa kasalukuyang taon, masaya na akong naninirahan kasama ang aking mga anak at ang aking asawa. At ang tanging aral na maiiwan ko sa inyo upang makamit ang inaasam na masayang hinaharap, kailangan nating matutong magpatawad. At yan nga po ang ginagawa ko tungo sa pagbabagong buhay. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Naway nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Ako po si Miss Winnie na nagsasabing hanggang sa muli at salamat sa inyong pakikinig.